Generation Z, yan ang tawag sa mga taong ipinanganak sa pagitan ng taong 1997 at 2012. Sanay sa makabagong teknolohiya, agresibo, at kayang pagsabayin ang iba't ibang aspeto ng buhay. Ganyan ang isang grupo ng mga Gen Z na aming nakilala. Imbis na mag-relax at mag-unwind tuwing linggo, mas pinipili nilang dumayo sa isang Aita community sa barangay Kutkut 2 sa Sitio Kalangitan, Bayan ng Kapas, Tarlac. Sila ang Liwanag at Dunong, isang non-government organization o NGO na naglalayong maiangat ang kalidad ng edukasyon ng mga katutubo. Yung Liwanag at Dunong project, matagal siya nag-umpisa. Though dito sa community ito ay nakaka 2 years na tayo dito sa community, no. So siguro yung first year niya, ito yung mga monthly, pero yung second year niya kung saan naitayo na itong ating learning center, weekly na po yung ating pagbalik dito sa community. Talagang ang aming goal is to empower different communities here in Central Luzon at iba-ibang mga sektor pero mas mainly sa indigenous people. So dati talagang pinupuntahan namin yung mga liblib na lugar hanggang sa mga pinaka malalapit. At isa itong Sitio Kalangitan sa lagi namin napupuntahan. Kaya pamilyar na rin sa amin yung mga tao. Naniniwala ang grupo na edukasyon ang susi, hindi lang para makawala sa kahirapan ang mga katutubo, kundi para maiwasan nila ang diskriminasyon. Yung mga katutubo ang isa sa pinaka-abused, kung di man exploited, no? Sila rin madalas yung sentro ng katatawanan dahil sa kanilang kakulangan sa edukasyon, no? Dahil hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong magsulat. Kaya maraming pagkakataon na sila ay pinagtatawanan, niloloko. At doon namin nakita yung matinding pangailangan na makatuwang. Kasi alam naman natin na napakalaki ng problema sa edukasyon, at least dito sa community, no? Pero naniniwala tayo na yung mga maliliit na mga effort, yung mga isang linggo o mga linggo-linggong pagbalik dito ay kahit paano makatulong para ma-empower din sila sa kanilang mga pang-araw-araw na mga pamumuhay. Dahil sa kahirapan, marami sa mga kababayan nating Aita ang hindi nakapag-aral. Mas naging prioridad kasi nila ang pagbabanat ng buto. Ang realidad na ito ang unti-unting nagpapamulat sa bagong henerasyon ng mga Aita. Tulad ni Nestle Palacio, isang Gen Z na maagang nakapangasawa at nagkaanak sa edad na 18. Ako po noon po hindi ko na po naisip na mag-aral ulit. Kaya lang po nung natayo po yung learning center po, may mga bisita pong dumating dito. Nag-aalok po ako ng paninda. Natanong din po nila ako kung gusto kong mag-aral. Sige, itry ko. Parang yung gusto ko lang pong may matutunan lang. Pero sa kalaunan naman po, parang mahal mo na yung pag-aaral. Kasi pag nasa puso mo na po kasi yung pag-aaral, talagang magpupursigi ka na eh. Hindi po, kasi sa una, dati nahihiya ka kasi may asawa ka na, may pamilya ka na. Nakakahiya na, yun po kasi yung nasa isip ng ibang tao eh. Kagaya ko po, ganun po yung naisip ko noon. Pero nung nakapag-aral po kami sa Aita Learning Center po, parang tinanggal po lahat yung mga paningin at pananaw ko na ganun. Naging porsigido po sa pag-aaral at may pangarap na po sa buhay. Dahil sa kanyang pagsisikap na makapag-aral, nagsilbing inspirasyon si Nestle sa iba pang mga kababaihan sa kanilang komunidad. Ang isa pa niyang kaibigan na si Jenny Rose Ariola, nakapagtapos na rin sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Ang kasiyahan po yung kapag po na oras po ng pagtuturo mo po, yung parang pong ang saya-saya po ng mga estudyante mo po na natututo po sila sa bawat oras po na nag-aaral po kami. At saka nami-miss po namin yung tawanan po ng mga estudyante po pag kahit po mali, wala pong, kumbaga, hindi mo po pwedeng husgan yung tao kung mali po. Yun po yung pwede mo pong itama. At nang matapos sina Nestle at Jenny Rose sa pag-aaral, hindi nila nakalimutang ibalik ang serbisyo sa kanilang komunidad. Pareho silang nagsisilbi bilang mga volunteer teacher sa sarili nilang paaralan, ang Aita Learning Center. Linggo ng umaga nang dumalaw tayo sa ating mga kapatid dito sa Aita Learning Center. Ang maliit na espasyong ito ang nagsisilbing paaralan sa buong komunidad. Mainit ang silid-aralan at siksikan pa.
Pero kahit maalinsangan ang paligid, mas nag-aalab ang damdamin ng mga katutubo na matuto. Summer, saging, sawa, suha. Pagdating ng pananghalian, animoy fiestang nagsasalo ang volunteers at ang mga mag-aaral nilang katutubo sa isang boodle fight. Opo, kada linggo po, salo-salo po dito. May boodle fight po lagi. Kasama po yung mga bata. Simula po nung pandemic, nagsimula na pong buuin itong learning center. And yung ibang volunteer po, bago lang. Ako po, ilang buwan pa lang. Mula sa sentro ng Kapas, Tarlac, mararating ang mga katutubong Aita sa pamamagitan ng tricycle. Pero karamihan sa kanila, habal-habal ang inaasahan. Lubak-lubak at putikan kasi ang mga daan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Hirap makapasok ang malalaking sasakyan dahil maliban sa mabato, maalikabok pa kapag tag-init. Pero hindi lang pala yan ang kanilang problema. Ang mga bagong henerasyon ng Aita na nakapagtapos ng pag-aaral, tinatalikuran na raw ang kanilang tribo. Ito na ba ang umpisa ng paglaho ng kanilang pagkakakilanlan? Kilalanin pa natin ang Aita community ng Kapas, Tarlac sa pamamagitan ng kanilang elder na kinikilalang pinuno na si Nelson Guzman. Kwento ni Tatay Nelson, matapos ang malagim na pagsabok ng Mount Pinatubo noong 1991, karamihan sa kanyang mga katribo na naninirahan malapit sa bulkan ay napadpad sa Zambales, Pampanga at sa Tarlac. Inipon kami ng Mount Pinatubo kasi na-evacuate kami dito eh. Na-evacuation kami dito. Itong kalangitan, ito ang pinoklama ni Presidente Ramos noon. Pero una pa si Ma'am Cory, buhay pa yun eh noon. Nung pumutok yung Pinatubo eh. Kaya lang, nagpatuloy lang si Ramos. Kaya itong kalangitan, dating baryo na po ito dati. Kaya lang konti lang yung bahay. Mga 10 lang siguro ang bahay. Kaya lang nung pumutok yung Pinatubo po, dito kami na relocate, dito kami nalipat. Kaya hanggang lumaki na yung kalangitan dahil 10 sityo ang nagsama-sama na dito. Napakalaki ang pasasalamat ni Tatay Nelson sa liwanag at dunong. Yung learning center naman po, hindi ko naman po gastos yun. Kundi ako lang ang nag-approve sa pagtayuan. Ang may gastos po dyan, yung liwanag at dunong. Di ba, sir? Dahil sa meeting, hanggang sa nabuo yung plano, sabi ko, kung makapagtyaga kayong makapagturo sa amin, mga sir o mga madam, walang problema sa lote na pagtatayo ng learning center. Kayo lang po ang gagastos. Kaya po naitayo yan. Kinausap ang lahat ng membro. Kung pumayag sila, pumayag naman po kasi hindi naman sila mahirap kausap dahil ako na po ang nagdesisyon sa pagtatayuan. Hindi kinahihiya ni Tatay Nelson na grade 3 lamang ang kanyang natapos. Kwento niya, hindi prioridad ang edukasyon para sa kanila noon dahil mas importante ang maghanap buhay sa bukid. Pero iba na raw ang paniniwala niya ngayon. Maganda yung tanong mo, sir. Kasi ang kagandahan ng edukasyon, panghabang buhay kasi yan eh, sa tao. Kung may pinag-aralan ka, makahanap ka ng magandang trabaho o mataas na sahod. No? Kaya panghabang buhay po yung edukasyon, kaya ganun ka-importante po sa buhay ng tao. Tulong sa pagtugon sa kanilang pangangailangan, sa pag-aaral at kalusugan, niregaluhan natin sila ng school supplies at hygiene kits. Nagbigay din tayo ng ilang gamot dahil madalas din silang may sipon, ubo at lagnat. Nagregalo rin kami ng water jug, 4 na electric fan at isang malaking speaker na may kasamang microphone upang magamit nila sa kanilang learning center. Nakatutuwang isipin na sa isang mundong mapanghusga
na nanatiling positibo at matibay ang ating mga kababayang katutubo tulad ng Aita community sa Tarlac. Habang may mga nakahandang tumulong anumang oras, kahit pa paunti-unti, tiyak nadadami pa ang mga katutubong edukado. Kasabay nito, piling din namin ang lubusang pagmamahal at pagtanggap mula sa mga taong nasa labas ng kanilang komunidad. Malaos Kopo!